Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 1 to 7, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapag-book. Okay, Cancer, let's see your weekly energies. Assess the situation. Take a breather. Ayan. So, medyo kumalma daw muna kayo, Cancer, ngayong week na to. Kasi maaring meron kayo ngayong kinakaharap na challenge, no? Na kailangan nyo munang i-clear ang inyong isip. At harapin, no? I-assess mo yung situation. Ano yung dapat gawin? Ano yung dapat iwasan? Oo. Wag masyadong magpapadala sa sa takot or sa pag-aalala. Of course, normal naman yon, lalo na kung ito ay related sa ating mga mahal sa buhay. But kailangan malakas ang iyong loob. Yung iba sa inyo, you will give more time para sa sarili nyo, para makapag-relax, makapag-unwind. You and your loved ones are safe. So, wag ka raw mag-alala. Wag mong i-overthink. Kasi yung iba sa inyo, maaring malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Iniisip nyo, kumusta na kaya sila, ganyan. So, you and your loved ones are safe. Okay? Nothing to worry about. So, let's see ang inyong overall energy. Okay. Alam nyo, kanina pa ito lumabas. Napansin ko lang. So, gusto niya talagang lumabas. Justice and the Knight of Swords. I feel like there is a communication. Merong kang i-confront na maaring gusto mo tong taong to magsabi ng totoo or naghahanap ka ng katotohanan sa situation na to. Medyo maging maingat lang sa iyong emotions, no? Kasi pwede kasing magpadala ka sa emosyon mo, tapos meron kang magawa na pagsisisihan mo lang. So, kailangan kalma lang. This is also balance, bringing balance into your life. So, maaring iba sa inyo, maraming minamadali, maraming tinatrabaho. Kaya may mga pagkakataon na aburido kayo. Oo, kaya take a breather. Kalma lang. Inhale, exhale. Huwag niyo masyadong i-stress yung sarili niyo. Huwag masyadong i-pressure ang inyong sarili. Let's see your challenge. You have the Two of Pentacles. Kaya pala, marami kasi kayong inaasikaso. Marami kayong trabaho. Maraming responsibilities. Parang nanghihinayang kasi kayo sa lost time, no? Of course, time is gold. Time is precious. Pero kasi merong mga bagay rito na nawala na, no? Na you just need to let go of and focus doon sa mga bagay na meron ka pa. Para yun yung mas paunlarin mo, pagyamanin mo. Let's see your opportunity. You have the Moon. So, that is your energy. Knight of Cups. Merong offer. Can be offer of a relationship, partnership, pwede ring offer sa business, trabaho, opportunities for you. But this is something na kailangan mong, kaya nga sabi, reassess the situation. Kailangan mong pag-aralan bago mo siya tanggapin. Kasi hindi naman lahat ng opportunities ay para sa atin, no? Minsan nag-open up yan, pero kailangan mo pa rin gumawa ng effort, no? Magpakita ng effort, mag-trabahuhin, no? Mag-take action para mapunta sa'yo. And of course, you do your
Due diligence. Ayan. Nabubulol ako. Ano ba? So, anyway, let's see your blessing. Ano yung blessing ng mga Cancer? You have the High Priestess and the Ten of Swords. Okay, so meron ditong challenging situation sa buhay nyo na matatapos na, no? Tingnan natin kung ano ito. Okay. 12th house. Merong nagpapa-overthink sa inyo eh. Parang ang dami nyo iniisip ngayon. Ayan o. Pwedeng responsibilities, stress, toxic situation na sinasarili nyo lang eh. I think you need someone to talk to kung talagang medyo heavy na yung inyong dinadala na emotions. Or kung wala talaga kayong mapagkakatiwalaan ng inyong nararamdaman, just pray. Oo. Pwede mo namang i-release yan ng isang iyak. Kasi minsan pinapakita natin na malakas tayo, even sa sarili natin, to a point na dinidisregard natin yung ating, or ini-invalidate natin yung ating emotions. Yes. So, don't worry kasi ito ay malapit nang matapos. Anything stressful sa inyo ngayong week na to ay na siya nasa closure na siya, nasa final moments na. So, hindi na yan kumbaga malapit mo nang ma-overcome. So, sa money, career, finances. So, it's time to get into business. Yung iba sa inyo, may mga, siguro yun yung pinag-iisipan nyo or gusto nyo subukan ngayon. But be very careful din kung ito ay may business partnership or merong mga taong magbibigay ng kanilang advice. Yung mga unsolicited advice, no? Kasi baka hindi applicable sa yung advice nila. But if you want to get into business at nararamdaman mo na ready ka na, then go for it. Some of you may maangailangan na mag-travel, no? Pwedeng may travel opportunities this week. Pwedeng para sa business mo, para sa trabaho. Pwede ring abroad, no? If you are planning to work abroad. So, tingnan natin. You have the Lovers. Be careful talaga sa mga papasukin mong investments endeavors. Kailangan mo ng mentor, someone na makakapagkonsulta ka, no? Or maikukonsulta mo yung situation. Lalo na kung meron kang malaking pera na ilalabas dyan, kung magne-negosyo ka, may investment. So, be careful. Kasi yung iba sa inyo papasok sa isang commitment sa trabaho, sa business, sa career. Parang may plano kayong mag-invest. Pwedeng sa real estate. So, pag real estate, kailangan i-check mong maigi yung authenticity ng documents nung iyong property. Date night. O, sa relationship naman, yung iba sa inyo, may ka-date. May new person. I feel like this is the part of your healing process, no? Yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng challenging situation sa relationship in the past na nauwi sa separation. So ngayon, you are healing from a broken heart and merong tao na nandyan para sa'yo, no? Ayan, no? May umalis. Okay. Some of you, pwede itong family, no? Maaring may umalis sa family, pwedeng biglaan. Family issues ito for some of you. And you are healing from that and you are focused on yourself muna. Sa sarili mo na ikaw nakafocus. Kasi parang feeling mo, ikaw ang responsible para sa sarili mo ngayon, sa sarili mong happiness. Some of you, parang, family issues. Pwedeng merong nasirang connection, relationship with a family member, and you decided to walk away from that.
And now, ngayon, you are focusing on taking care of yourself, healing yourself. And maaring dito sa pagiging independent mo, makakilala ka ng person na someone na masasabi mong dadamay sa'yo sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!